Sa nakalipas na mga taon, isa sa mga pinakamalalaking problema sa Pilipinas ay ang mabagal at kurap na implementasyon ng mga proyektong pang-infrastruktura. Kadalasan, ang mga pampublikong proyekto tulad ng mga kalsada, tulay, pabahay, riles at pampublikong gusali ay nagtatagal ng maraming taon bago matapos, kung natatapos man, dahil sa bureaucracy, katiwalian at inefficiency ng mga pribadong contractors at gobyerno mismo. Ngunit paano kung ang mga key government infrastructure projects ay pagkakatiwala sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kanilang Construction and Engineering Department? Mas mapapabilis ba ang implementasyon ng mga proyekto? Mawawala ba ang katiwalian? Ano ang mangyayari sa iba pang private contractors? Magiging ginhawa ba ito sa bayan? O magdudulot ng problema sa industriya ng konstruksyon? Ngayong araw, susuriin natin ang mga posibleng positibo at negatibong epekto kung ang Iglesia ni Cristo ang mangunguna sa pagpapatayo ng mga mahahalagang proyekto ng gobyerno. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang usapan ay baka naman pwedeng paki-comment diyan sa ibaba ang inyong opinyon at sentimiento sa paksang ito. At samahan nyo na rin ng isang like at subscribe para mas lalo tayong ganahan na maghatid sa inyo ng mga ganitong klaseng makabuluhang usapin sa ating lipunan. Kaya stay tuned, magtimpla at uminom ng kape at panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Walang duda na ang Iglesia ni Cristo ay may napatunayan ng track record sa pagpapagawa ng malalaking infrastruktura ng mabilis, matibay at walang bahid ng katiwalian. Ilan sa mga patunay nito ay ang sumusunod. Una, Philippine Arena at Ciudad de Victoria. Itinuturing na pinakamalaking indoor arena sa buong mundo, ang Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo ay ginawa sa loob lamang ng 3 taon kasabay ng pagdiriwang ng ika-100 taong anibersaryo nito ng pagkakatatag sa Pilipinas. Isang bagay na bihirang mangyari sa malalaking proyekto sa Pilipinas. Bagamat banyaga ang pangunahing kontraktor nito, hindi natin maitatanggi na maayos itong pinamahalaan sa ilalim ng Construction and Engineering Department. Ang buong Ciudad de Victoria ay naitayo ng may maayos na urban planning, epektibong engineering, at walang natanggap na reklamo ng katiwalian. Ikalawa, malalaking kapilya at civic centers. Ang Iglesia ni Cristo ay kilala sa mataas na kalidad ng kanilang mga kapilya na kahit nasa malalayang lugar ay naipapatayo ng mabilis at sistematiko. Mula sa disenyo, engineering, and construction management ay maayos ang kanilang sistema. Isang bagay na madalas kulang o wala sa pamahalaan. Sound silly mga kababayan, but reality strikes 1,000 times. Ika nga. Ikatlo, tingap sa mamamayan at emergency relief operations. Sa panahon ng sakuna, ang Iglesia ni Cristo ay may kakayahang magtayo ng temporary shelters at relief operations ng mabilis at organisado. Ang kakayahan nilang ito ay maaaring magamit sa mas malaking saklaw kung sila ang hahawak ng mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Dahil dito makikita natin kung ang gobyerno ay ipagkakatiwala sa INC Construction and Engineering ang mga pangunahing proyekto. Maaring mas mabilis at mas efficient ang implementasyon ng mga ito.
Pag-usapan naman natin kung ano-ano ang mga positibong epekto ng pagpapagawa ng government projects sa ilalim ng Iglesia ni Cristo. Una, mas mabilis at epektibong pagtatayo ng mga proyekto. Dahil sa disiplina at maayos na sistema ng INC, mas mabilis nilang matatapos sa mga infrastructure projects kumpara sa mga pribadong contractors na madalas may delays at cost overruns. Ikalawa, walang bahid ng katiwalian. Isa sa pinakamalaking problema sa gobyerno ay ang kickback system, kung saan nagkakaroon ng overpricing at ghost projects. Sa ilalim ng Iglesia ni Cristo, masisigurong transparent ang pondo at walang anomalya sa bidding at procurement process. Ikatlo, matibay at pangmatagalang infrastruktura. Kung pagbabasehan ang kalidad ng mga gusali ng Iglesia ni Cristo, makikita natin na hindi sila nagtitipid sa kalidad ng materyales. Isang bagay na madalas nangyayari sa government projects upang makapagbulsa ng pera ang mga opisyal. Dahil dito, mas tatagal ang mga infrastrukturang ipapatayo nila na magpapababa rin sa gastos sa maintenance at renovation sa hinaharap. Ika-apat, magiging benchmark or standard para sa ibang contractors. Kapag nakita ng publiko na may isang organisasyon na kayang gawin ang mga proyekto ng mabilis, walang anomalya, at may mataas na kalidad, maaaring ma-pressure ang ibang contractors na sundan ng parehong standards. Magiging wake-up call ito sa industriya ng konstruksyon sa Pilipinas upang wakasan ang katiwalian at inefficiency. Pag-usapan naman natin ang mga posibleng hamon o negatibong epekto nito sa industriya, lalong-lalo na sa industriya ng konstruksyon dito sa ating bansa. Una, ano ang mangyayari sa ibang private contractors? Kung mapupunta sa Iglesia ni Cristo ang maraming government projects, maaaring maapektuhan ng ibang construction firms na sanay sa bidding process ng gobyerno. Posibleng magkaroon ng reklamo mula sa ibang kumpanya na nagsasabing hindi patas ang kompetisyon. Bagamat may reputasyon ng Iglesia ni Cristo sa pagiging epektibo, maaari itong magdulot ng monopoly concern kung sila lamang ang tatanggap ng lahat ng proyekto ng pamahalaan. Ikalawa, issue ng separation of church and state. Bagamat ang Iglesia ni Cristo ay kilala sa kanilang husay sa pagtatayo ng mga infrastruktura, may mga nagsasabing hindi dapat ibigay sa isang religious organization ang mga ganitong klase ng proyekto upang maiwasan ang conflict of interest. Ang solusyon dito ay gawing independent contractor ang Iglesia ni Cristo Construction and Engineering at panatilihing neutral ang kanilang papel sa mga proyekto. Ikatlo, paano ang regulatory oversight? Kailangan pa rin tiyakin ng gobyerno na kahit Iglesia ni Cristo ang mangunguna sa construction, may sapat na transparency, auditing, at accountability ang proseso. Dapat ding tiyakin na hindi ito magagamit sa politika at pananagutin kung sakaling may pagkukulang o aberya sa mga gawa. So ito naman ang ating tanong, kaginhawaan o problema? Kung susuriin natin ang mga argumento, mas marami ang benepisyo kaysa sa posibleng issue kung ipapagawa sa Iglesia ni Cristo Construction and Engineering Department ang mga key government infrastructure projects. Sa positibong pananaw, makikita natin na mas mabilis, mas mura, at mas matibay ang mga proyektong pang-infrastruktura kung INC ang mangunguna rito. Ang track record ng Iglesia ni Cristo sa pagtatayo ng mga dekalidad na gusaling sambahan, religious and civic centers ay patunay na kaya nilang gawin ang mga proyektong ito nang walang katiwalian at delays. Ngunit sa kabilang banda, kailangan tiyakin na hindi ito magdudulot ng monopoly
at conflict of interest sa pagitan ng gobyerno at isang religious organization. Dapat mapanatiling patas ang sistema ng bidding at regulatory oversight upang mapanatili ang transparency. Kung ang layunin ng gobyerno ay kaunlaran, efficiency sa pamamahala at pag-aalis ng katiwalian sa infrastruktura, maaring ang Iglesia ni Cristo ang isa sa pinakamahusay at pinakawais na solusyon para sa matagal ng problemang ito sa ating bansa. Kung nagustuhan nyo ang talakayan natin ngayong araw ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment at mag-subscribe na rin kayo para mas marami pang makabuluhang paksa na nais ninyong talakayin natin sa channel na ito. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas at mabuhay din ang Iglesia ni Cristo. Hanggang sa susunod na episode mga kapatid, stay tuned.